So sa bidyong ito, pag-usapan natin kung normal ba ang pigil na arangkada sa mga bagong motor. Ano ang mga posibleng dahilan kung bakit nangyayari ito at kung ano ang solusyon para matanggal ito. So yung tinutukoy po natin na hatak ay kapag umaarangkada po tayo tulad nito. Tapos pag parang may pumipigil, parang may humihila sa likod, bandang 20-25 gayon. Tapos pag binira natin, bigla siyang arangkada ng todo. Kumbaga biglaan yung arangkada na, hindi siya smooth. Alam naman po kasi natin yung CVT is continuous variable transmission, kaya naman dapat smooth po yung pag-andar niyan, pag-arangkada or pagtakbo. Pero dito sa motor natin na to, actually dati ko pa siya napapansin simula nung nabili itong motor na to 2 months ago. Yung pinaka-arangkada niya talaga is parang may pumipigil or parang yung pakiramdam nun is parang hinihila tayo pa talikod, which is sa actual is parang mahina lang talaga yung arangkada niya. Nagkakaroon lang ng sense na parang hinihila tayo patalikod kasi parang kahit anong pihit natin ng silinyador, hindi siya yung arangkada agad. At kapag lumagpas na siya ng 25, kung nakita nyo naman kanina, siya, biglang naging aggressive at lumakas yung arangkada. Kumbaga sa declutch po, parang nag-change gear tayo. Parang naging manual transmission siya, nagkaroon siya ng gears. So ano nga ba yung dahilan kung bakit may ganong sensation tayo sa ating motor? Actually sa mga bagong motor, marami po yung nakaka-experience ng same scenario. Yung parang sa low RPM or mabagal na takbo or sa parangkada, ay parang mahina siya or parang may pumipigil sa likod, humihila sa likod at biglang lalakas. So actually may scientific explanation po about dyan, at kung tatanungin nyo po kung normal yon sa bagong motor, sa second hand kasi na motor or sa mga medyo gamit na motor, yung tapos ng ma-break in, hindi mo na mararamdaman yun talagang pag binira mo siya, smooth siya, 20, 25, 30, talagang smooth yung niya, yung pag-shift ng gears. Dahil belt transmission nga to, yung parang smooth lang, hindi siya yung parang bigla na parang 25 siya, tapos pagpatak mo ng 26 bigla siyang lumakas. Actually normal po yon sa mga break-in na motor or bago pa na motor, dahil yung scientific explanation po niyan, dahil bago yung motor, bago pa yung mga parts po niyan sa CVT po natin, sa loob ng CVT. Tama na dyan yung clutch spring, clutch lining, tapos yung center spring, as in bago, syempre pristine condition pa. Ngayon, dahil bago po yan, may tinatawag po tayo na late engage. Actually, hindi naman talaga siya late na engage. Normal pa lang talaga yun sa bagong motor. Dahil yung clutch spring natin, at saka yung mga clutch lining. Ito yan, subukan natin ulit siya from 0. Ayan, 15, 17. Yun sa 30 siya umano ngayon nag-engage. Kumbaga may pitik. So ngayon, dahil bago nga yung mga spring natin, clutch spring, clutch lining, especially yung clutch spring yung pinaka dyan dahil hindi pa niya ginagawa ng butas or hindi pa niya sinisira yung butas ng clutch lining natin, at also dahil matigas pa yan, may delay talaga ng konti bago kumagat yung ating mga clutch lining papunta sa ating mga bell. Kumbaga yung sensation nito parang naka high RPM spring tayo dito kasi nga bago pa at saka wala pa siyang wear and tear, kaya naman medyo, sabihin na natin medyo matigas pa yung spring natin, kaya naman may pitik. So yun po yung sensation na yun. Minsan mararamdaman natin to kapag cold start yung motor natin, tsaka pag tumatakbo tayo ng mabagal or paarangkada. Pero pag mabilis na, dahil kapit na yung clutch po natin, clutch spring or yung clutch lining dun sa bell po natin, hindi na natin siya nararamdaman. Nararamdaman po natin siya kapag nag low RPM po tayo katulad nyan. Ayan, bagal tayo ayan, bira ko. Parang may delay siya na may parang tumutulak sa likod or humihila sa likod, sa tirador, kapag hinihila ka, babanatin ka muna bago ka bitawan.
So the more na nabanat ka is the more na pipitikin ka ng malakas. Siguro hintay lang tayo ng mga 5k odo or kahit 3k odo at pakiramdaman natin kung nandun pa yon. Kasi kapag medyo nabanat na yung mga clutch spring natin at nagkaroon na rin ng wear and tear yung mga clutch lining po natin, medyo kakapit na po siya sa bell. Ngayon kasi dahil bago yung clutch lining nga natin, break-in period pa, medyo madulas pa yan at hindi pa siya lapat na lapat sa ating mga bell. Also yung bell dahil bago pa, medyo makinis pa po yan. May part na hindi po siya talagang sinasakmal agad yung bell natin, hindi po niya agad kinakagat. Naman na yun, basically para sa mga nag-aalala kung hindi siya normal, normal lang po yung mga ganong senaryo, lalong lalo na sa mga bagong motor. Katulad nito, ilang months pa lang to, magto 2 months pa lang, 1,500 kilometers odo. Tapos ang dami ring nag-i-inquire sa akin sa Facebook na ganun din po yung senaryo nila. So yung tanong, pwede po ba nating masolusyonan yung ganong problema kung ayaw po natin na parang hinihila tayo or parang nakukulangan siya ng ng arangkada. Actually mas okay na hayaan nyo na lang tapos hintayin nyo mawala yung ganong sensation, kasi katagalan mawawala din po talaga yan. Pero kung gusto nyo matanggal yung ganong sensation, palitan nyo siya ng lumang clutch spring tsaka clutch lining, kasi yung lumang clutch spring is medyo malambot na yon, so agad siyang kakapit sa bell natin. Ngayon kasi bago-bago pa, sobrang tigas pa niyan para tayong naka high RPM na clutch spring. Kasi nung nag-test tayo sa clutch spring, yung matigas at saka malambot, yung sensation na parang pumipitik tayo or parang bumebelo siya tapos biglang aarangkada, mararamdaman mo yun sa may mararamdaman mo yun sa high RPM na clutch spring or matigas na clutch spring. Yun kasi yung nag-hold sa ating mga clutch lining by the way. Pero ayan, after nung arangkada na yon, ayun pala, hindi pala siya 0 to 20. Minsan 20 to 30 natin siya mararamdaman. Pero depende, minsan case to case basis. Yung iba 40 to 50, mga ganon. 0 to 20 yung iba. Iba kasi yung kondisyon ng ating mga CVT, ng ating mga motor. Kaya naman ayun, hayaan lang natin siyang mag-break in. Actually hindi naman siya big deal, hindi naman siya issue, pero dahil medyo obvious yung pakiramdam na yon na parang may pumipigil sa likod na hindi natin nararamdaman sa ibang mga motor, medyo nakakapag-alala din, kasi baka akalain natin may sira na siya. So mga ganung bagay. So yun lang naman yung advice natin. Normal po yun, hintayin natin medyo lumambot yung clutch spring at magkaroon ng wear and tear yung mga yan, medyo lumambot ng konti para hindi na natin maramdaman yung ganong sensation na parang pumipitik tayo sa between ng 20 to 30, yung parang biglang arangkada or sensation na parang may humihila sa likod. Hindi naman siya masyadong nakaka-apekto sa ating pagdadrive. Pag nandun pa rin naman yung arangkada, yung sensation lang na medyo nabibigla tayo or parang may nabibitin, yun lang naman yung issue dun. Pero overall, hindi naman siya talaga big issue. Part pa rin siya ng break-in ng ating mga motor. Saka also sa take off lang naman natin yan nararanasan, or kapag huminto tayo tapos take off nga tayo. Pero kapag nasa na tayo, stable na medyo mataas na yung RPM natin, goods na siya. Kaya naman minsan actually yung pinaka solusyon lang dyan is painitin yung makina, i-warm up kapag umaga. Pero yun, minsan nga dahil nagmamadali tayo, kasi goods lang naman dito sa mga bagong motor na basta narinig na natin bumaba yung menor niya, pwede na natin siyang paandarin or pwede na tayong lumarga. Pero ayun nga, kung ayaw nyo ng ganong sensation na parang may humihila sa likod nyo, painitin nyo lang yung inyong mga motor at mawawala na yung ganong sensation. Kasi pag uminit naman, katulad nito, kanina pa natin na tatakbo, wala na yung ganong sensation, wala na yung parang humihila sa likod. Nakakatakot no? Parang minumulto ka, humihila sa likod. So yun lang naman muna para sa video nito. Sana may natutunan kayo
Lumitaw na rin nga pala yung oil change indicator nito. So baka pa change oil na rin natin itong motor na to. The more you click, the more you know. Arangkada ng Honda Click na parang may humihila sa likod. Bye bye.